This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Naranasan mo na bang makipag-flirt dahil masyado kang malungkot o stressed at kailangan mo ng special someone na makakaalis ng lungkot na nararamdaman mo? Napag-alaman ng mga eksperto na normal pala itong nararamdaman o hinahanap ng katawan sa pag-asang mapapagaan nito ang kanyang pakiramdam. Ayon sa mga dalubhasa, kapag nakikipag-flirt ang isang tao, pakiramdam nito ay nakakahanap ito ng temporary escape sa kanyang mga problema dahil natatakpan ito ng kilig. O ika nga nila, butterflies in the stomach. Malawak ang kayang gawin ng flirting. Nakakapag-generate ito ng positivity at tumutulong na i-enable ang ibang tao na makipag-socialize for fun or for practice. Sinasabi rin na isa itong form of art na pwedeng magpasimula ng pagkakaibigan na kalaunan ay posible namang mauwi sa matamis na pag-iibigan. Pinalalakas din ito ang self-esteem at communication skills dahil sa hatid nitong recognition mula sa iba at constant interaction sa iba't ibang uri ng tao. Pero sa kabila ng mga benepisyo ng flirting sa ating physical at social life, hindi dapat ito basta-bastang ginagawa, lalo na kapag ikaw ay nasa loob na ng isang committed relationship. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Pameo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dami! Pameo sa tanghon! Kumeya Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton,
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PIBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng DZRH Balansyado, Balansyado. Ang ating oras sa 5:34, nagbabalik po ang ating programa, DZRH Balansyado. Live po tayo sa DZRH Radio at DZRH News Television. Kami po ang inyong kabalansyado. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Balikan lang natin ang ating mga balita. Darating sa bansa si Vietnam President Vietnam President para sa isang state visit mula May 31 hanggang June 1. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-50th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam sa ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at TOLAM ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam, kung saan higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City. Samantala, 2 ang patay matapos barilin sa loob ng moske sa Labangan, Zamboanga del Sur. Nangyari ang krimen habang nagdadasal ang 45-year-old na negosyante at isang 65-year-old na lalaki sa Purok, Malipayon sa barangay Upper, Sanaan, pasado alas 7 ng gabi. Ayon sa inisyal na investigasyon, basta na lamang pumasok ng moske ang 4 na kalalakihan at pinagbabaril ang 2 biktima na naisugod pa sa ospital, subalit idineklaring dead on arrival.
Tumakas naman ang mga salarin na sakay ng itim na Toyota Vios patungo sa kalapit na bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Samantala, generally peaceful o pangkalahatang mapayapa ang paggunita naman ng ating mga kababayang Muslim sa Idil Adha o Feast of Sacrifice sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. Sa Maynila, tinatayang aabot sa 6,000 na Muslim ang nagtipon-tipon para sa tradisyonal na moon sighting at panalangin sa Burnham Green sa Quirino Grandstand. Habang nasa libo-libo rin ang nagtipon sa Manila Golden Mosque sa Quiapo, sa lungsod po ng Maynila yan, para makiisa sa pag-alala sa sakripisyo at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah. Samantala, dinagsa ng mahigit 10,000 Muslim ang Blue Mosque sa Barangay Maharlika sa Taguig City para makiisa sa panalangin. Bukod sa dasal, nagsagawa rin sila ng tradisyonal na pagkatay ng mga hayop na halal at namigay ng pagkain bilang regalo maging sa mga hindi Muslim. Sa iba pang mga balita, inilunsad ng iba't ibang sektor ang isang independent at civilian-led na Truth Commission. Halos isang dekada mula nang ipatupad ang gyera kontra droga. Layo nitong magtatag ng isang public record patungkol sa extrajudicial killings at mga katulad na pang-aabuso sa karapatang pantao. Bagamat nagsimula ang karahasan bago pa ang 2016, sinabi ng grupo na marami pa rin sa mga biktima ng Duterte drug war ang naghahanapan ng hustisya. Kabilang sa mga mamumuno sa Truth Commission ay si Cardinal Ambo David na magsisilbing advisor o moral at institutional guide at si dating International Criminal Court Judge Attorney Raul Pangalangan na siya namang magiging chairman. Isa sa mga magiging trabaho ng komisyon ay ang pagsasagawa ng hearings, evidence-based na mga rekomendasyon at pagsusumite ng periodic report sa NAPOLCOM, Kongreso o maging sa Malacanang. Pumalo na sa 47 billion pesos ang frozen assets kaugnay ng flood control scandal. Itong kinumpirma sa DZRH News ni Undersecretary Aboy Paraiso, Chairman ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure. Galing pa anya ang datos sa huling pagpupulong ng grupo kaya maaring tumaas pa nga ito. Hindi na idinitalye ni Paraiso kung kani-kanino pang assets kabilang ang bank accounts at real properties ang inisyoan ng korte ng freeze order. Sa ngayon, tigil umano muna sa trabaho ang TWG mula ng buwagi ng ICI noong March 31. Pero ayon kay Paraiso, nagpahayag ng kagustuhan ng lahat ng ahensyang miyembro nito na mag-convene kung ipag-uutos ng Department of Justice o ng Ombudsman. Pakinggan po natin si Yusek Aboy Paraiso. Sabi sa amin about the reconstitution of the TWG and we adjourned. Everyone manifested their willingness to convene again once called for. Where we were expecting it's either the Ombudsman or the DOJ would be reconvening the TWG, but as of now, wala. Pero what I can assure everyone is each individual agency is still performing and continuing to work for the assets recovery as individual agencies. The last na nakita na, if I remember correctly, medyo matagal na. It's around 447B. Naibenta na ang lahat ng 13 mamahaling sasakyan na nasamsa mula sa mag-asawang contractor na Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, umabot sa 12.276 million pesos ang kinita mula sa bentahan ng huling 4 na luxury vehicles na nakatakdang ilipat sa Bureau of Treasury. Habang umabot naman sa kabuang 114.74 million pesos ang kinita ng pamahalaan mula sa bentahan ng lahat ng luxury vehicles. Nasamsam ng customs ang 13 sasakyan matapos madawit ang mga Diskaya sa flood control scandal noong 2025 dahil umano sa hindi maayos na dokumentasyon ng pagbili ng mga sasakyan. Samantala, nanindigan ang Philippine Sanja Steel Corporation na legal ang pagtatrabaho sa kanila ng 70 Chinese nationals. Ayon kay Attorney Julia Chu, bahagi ng legal counsel ng kumpanya, handa silang ipresenta ang mga naturang dokumento sa mga otoridad. Hindi lamang umano ito na ipakita noong salakayin ng mga otoridad ang planta dahil nakatuon ang operasyon sa pagkumpiska sa mga umano'y radioactive material. Pakinggan po natin si Attorney Julia Chu. Actually po, lahat ng workers po ng Sanja, may mga alien employment permit naman po sila, may work visas po sila. And actually, ang ginawa po ng legal team namin is kinumpile po namin lahat ng documentation na po yun para i-present po sa authorities, para po makita nila kung tama po yung sinasabi namin na
documented po yung mga workers ng Sanja. Pinabulaanan din ng Sanja ang aligasyon na ang mga foreign national lamang ang may suot na proteksyon sa kanilang pagtatrabaho. Sa katunayan, lumabas sa report ng Department of Health na negatibo sa mga sintomas ng radiation exposure ang mga Pilipinong empleyado ng kumpanya. Binigyan din naman ni Chu na kung sa usapin lamang ng kaligtasan ng kanilang mga empleyado ay handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Kinuwestiyon sa joint hearing ng House Committee on Energy at Committee on Franchises and Energy Policies ng Department of Energy dahil pa rin sa mga naranasang rotational brownouts. Ayon kay Pangasinan Representative Mark Coangco, ang direksyon ng DOE ay hindi para mabigyan ng solusyon ang mahinang supply ng kuryente kundi naging dahilan pa ng mataas na singil at kakulangan ng power supply. Sabi ni Coangco, hindi sapat ang intermittent renewable energy sources dahil pagsaping gabi, mahina na ang supply mula sa solar generation. Hindi rin katanggap-tanggap ang mga ulat na multiple shutdowns sa mga generating plants na isinasaga dahil kulang na sa supply. Kaya giit ni Coangco ang review o tuluyang pagbasura sa EPIRA o Electrical Power Industry Reform Act dahil kapag kulang ang kuryente, mas mataas ang presyo, mas mataas ang kita. Pinarerepaso ng ilang mambabata sa Kamara ang patakaran ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa issue ng presyuhan at supply ng kuryente sa bansa. Kasunod dito ng naranasang rotational brownout sa Luzon at Mindanao noong May 13. Kinwestiyon ni Representative Sergio Dagook ng APEC Party List ang pagsingil sa auxiliary service cost na ginagamit sa reserve capacity pero nakakaranas pa rin ng brownout. Sa panig ni Palawan Representative Jose Alvarez, hindi dapat parang kabuti ang pagtatayo ng planta dahil kapag mali ang lokasyon, dagdag gastos na naman na ipinasa rin ng mga konsumer. Saad pa ni Alvarez, dapat pag-aralan ng DOE at ERC kung ang mga umiiral na patakaran ay tumutugon sa issue ng power supply, transmission planning at higit sa lahat ay kapakanan ng mga konsumer. Pinamamadali na ng Department of the Interior and Local Government sa lahat ng lokal na pamahalaan ang pag-aproba sa proseso para sa pagpapatayo ng renewable energy project sa bansa. Ito'y bilang tugon sa patuloy na nararanasang krisis sa enerhiya. Naglabas ang DILG ng mas pinabilis na proseso para sa solar, wind, hydro, geothermal, biomass at iba pang clean energy projects kasama ang energy storage systems. Para bawasan ang delay, tanggalin umano ang paulit-ulit na dokumento at mapahusay ang ugnayan ng national government at mga LGU. Paglilinaw ng DILG, limitado na lamang sa 3 hakbang ang aplikasyon. Ito ay ang pagsusumite, order of payment at pagbabayad kasabay ng pagkuha ng RONO. Giit ng ahensya, kailangang aksyonan ito sa loob ng 45 working days alinsunod sa Executive Order number 110 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa energy security ng bansa. Usaping enerhiya pa rin tayo, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. O nagsimula na actually. Ayon sa Department of Energy, pumalo na sa 2,415 megawatts ang peak demand nito habang nasa 2,682 megawatts lamang ang available capacity. Bunso dito ng unavailability ng 3 malalaking coal plants kabilang ang TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 habang naka-forced outage ang 12 planta simula ng pagpasok ng Mayo at 12 rin ang nag-ooperate sa limited capacity. Nakikipag-ugnayan na ang DOE sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Tiniyak ng ahensya na ginagawa nila ang lahat upang mapabilis ang restoration sa mga apektadong pasilidad. Tumagili ng isang truck ng basura sa southbound lane ng Boni Serrano Tunnel patungong C5 kanina pasadong alas 5 ng madaling araw. Ayon sa driver ng truck, galing ito sa Pampanga at papunta sana sa Batangas nang mawalan siya ng balanse pagpasok sa tunnel. Nagtamo ng minor na sugat ang driver maging ang kanyang asawang sakay ng nabanggit na truck. Dahil dito, nagkalat sa Boni Serrano ang napakabahong compact waste. Inabot ng 3 oras bago tuluyang naialis ang truck at mabuksan sa mga motorista ang nasabing lane.
Samantala, lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,295 kilometers mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 80 kilometers per hour habang kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahang papasok ito sa loob ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga kung saan tatawagin na itong bagyong Domeng. Hindi naman inaasahang maglalandfall ang bagyo pero palalakasin nito ang epekto ng hanging habagat sa bansa. Inaasahan ding lalakas pa ang bagyo at posibleng umabot sa typhoon category sa darating na weekend. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng mas maraming rockfall incidents at pagbuga ng sulfur dioxide sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 hours. Batay sa huling bulletin ng PHIVOLCS, umakyat sa 2,228 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan, mas mataas kumpara sa 1,124 na tonelada sa huli nilang mga pagtala. Tumaas din sa 315 ang naitalang rockfall events mula sa 286. Bukod dito, nakapagtala rin ang ahensya ng 28 volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na tumagal ng hanggang 87 minuto, pati na ang 3 pyroclastic density current o uson. Umabot naman sa 500 metro ang taas ng weak plum emission nito na napadpad patungong hilagang kanluran. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa patuloy na mataas na antas ng aktibidad nito. Ang ating oras sa 5:48 na po ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala at ating mga pag-uusapan ng mga maiinit na issues dito lamang po sa ating programa. Ito po ang DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio at DZRH News Television. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzan. Ang ating oras 5:48. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat nanagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas sa ating oras, 6 na minutos bago po mag-alas 6 ng gabi. Balansadong balita, balansadong issue. DZRH, balansyado. Nagbabalik po ang ating programa DZRH Balansyado Live sa DZRH at DZRH News Television. Salamat kay Josa Cruzat. Sinamahan niya ako sa ating newscast. At syempre, solo flight po muna tayo. Ang aking partner na si Henry Uri ay medyo hindi magandang pakiramdam. So get well soon, partner. Ang tawag dyan ay Senior Moments. Kunyari lang. Ayan po. So dapat alagaan po natin ang ating kalusugan. Ayan partner, ano ba ang sumakit sa'yo? Ang iyong likod? Yung iyong rayuma? Medyo kasi si partner Henry ngayon dahil siguro sa init ng panahon din. Ako, bantayan nyo po ang inyong alta presyon ha. Kailangan siguraduhin nyo na normal ang inyong BP. Kasi ito yung isa sa mga
signs na baka wag naman po sana nakatok sa kahoy towards heart attack o mas mga komplikado pang mga sakit, lalo na pagdating sa cardiovascular at sa ating puso, 'di ba? Lalong-lalo na po ang ating mga pinakamamahal na senior citizens, mga lolo at lola. Please stay hydrated. Inom po ng maraming tubig. Huwag po masyadong magpapagod. Okay lang mag-exercise konti-konti. Ayan, galaw-galaw. Pero wag po masyado. Ayan, wag po masyadong karirin. At kailangan hinay-hinay lang. Wag bibiglain po ang ating katawan. Sinusubukan po natin na makontak ang Commission on Elections para linawin kasi may umuugo nga po na mga balita, pinapaikot po ng isang senador na meron daw pong NOEL. Ito po yung no election scenario. 2 years pa naman po, 2 taon pa lang naman po ang ating hihintayin bago ang election sa 2028, pero may mga ganito na pong mga lumulutang na mga issue, na mga senaryo. Ito daw ay upang ma-extend ang termino ng nakaupong presidente. Ito yung mga issue na dapat nating linawin at tanungin dahil sa ating pagkakaalam may puspusan po ang paghahanda ng COMELEC dito. So lilinawin po natin yan. Samantala, speaking of panahon, kumusta na po ang magiging lagay ng panahon? At si Domeng, saan na po ba siya? Maghahasik din po ba siya ng malalakas na hangin at ulan? Pero wag naman po sana. So nasa linya na po natin si DOST Pag-asa Meteorologist Sir Benny Estarha. Sir Benny, magandang hapon po sa inyo and happy holiday po. Hello po, magandang hapon po sa inyo and happy Dilada. Sa ngayon po yung ating minomonitor na bagyo, nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy yung kanyang paglakas. Siya po ay tropical storm category ng sa ngayon at may international name na Jangmi at may taglay na hangin na 65 km per hour. Base po sa latest stock ng Pag-asa, papasok po ito ng ating PAR either bukas ng gabi or sa madaling araw po ng Friday at tatawagin naman natin na local name na Domeng o yung pang-apat na bagyo for 2026. Yung track niya pagpasok ng PAR, kikilos po siya pahilagang kanluran dito sa may dagat po sa silangan po ng Luzon or yung Philippine Sea. And we're seeing na habang nandito siya, Saturday and Sunday, maghahatak po ito ng habagat or yung southwest monsoon doon sa mga lugar na malayo po doon sa bagyo, which are yung mga nasa western sections, itong Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Western Mindanao, yung Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region. Mataas pa rin po ang chance ng mga pag-ulan doon. Habang pagsapit po ng Linggo at Lunes, maraming lugar pa dito sa may Western Luzon and Visayas, including Metro Manila, ang magkakaroon po ng mga pag-ulan dahil po yan sa habagat. So hindi sa direktang epekto ng bagyong Domeng. At maliit yung chance ng landfall, maliit yung chance na magkakaroon tayo ng wind signals, pero yun yung pakabantayan natin, yung ulan na nagdudulot ng mga pagbaha at pagbubunan sa Nabanggit nyo, buti na may warning po Sir Benny, na posible po pa rin na may mga malalakas na ulan, pero dahil po ito sa habagat. Pero summer season, may ganito pa rin pong mga weather occurrences. Akala natin ay hindi na tayo masyado kailangan pang munang isipin yung pagbabaha at malakas na ulan, pero kailangan maghanda pa rin pala po tayo sa mga nabanggit niyong mga lugar. Kapag po panahon ng tag-init, hindi pa rin naman natin inaalis yung chance na nagkakaroon tayo ng mga bagyo at saka mga low pressure areas. Lalo na palapit yung panahon ng habagat or tag-ulan, mas dumadalas na po talaga yung mga afternoon thunderstorms. Okay. So itong si Domeng, wala naman po siyang magiging direktang epekto at sabi nyo nga po ay hindi naman po ito kumbaga ay magla-landfall, which is good news. So anong mga petsa po bandang next week po ay lalabas na po ba siya ng PAR? Tama po ba, sir? Yung possible exit niya ng PAR ay dun po sa may Okinawa, Japan, which is around Monday or Tuesday. Okay. So wala naman po tayong iba pang namamataang sama ng panahon, sir? Wala naman po, basta yung habagat lang ang pakabantayan natin. Okay. Sir Benny, siguro last question tungkol sa heat index dahil napakainit po ng panahon. Ano po yung pinakamainit na temperatura na ating na-record at saan po? So double check lang po natin. Ngayong May 27, meron na po tayong latest. For yung mga observe po ng mga heat index natin, matataas pa rin din sa mga typical na areas gaya po ng Cavite City, Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan, nasa 46 degrees po yung naitala na heat index doon. Gayon din sa may Borongan, Eastern Samar, and then kanina sa
Quezon City 42 degrees Celsius, sa may Pasay 44 degrees, at halos ganun din yung makikita natin na mga heat indices by tomorrow. Okay, so kailangan pa rin ay mag-ingat. Sobrang init pa rin po yan, yung damang init. Tama po ba, Sir Benny? Okay. Sige sir, maraming salamat at let's enjoy the rest of yung natitirang mga oras ng Idil Adha holiday. Thank you, Sir Benny. Po, ingat. At yan po ang ating meteorologist sa DOST Pag-asa, si Sir Benny Estareja. DZRH, balansyado, balansyadong issue. Speaking of issue, ang issue ng NOEL scenario, nako, dapat bang mangamba? At kumusta na po ang preparasyon ng COMELEC para po sa darating na 2028 elections? And kahit po wala pong election ngayong taon at sa mga susunod na taon po, 2 years to go pa rin po ang national elections. Tama ba, Chairman George Garcia? Ay busy pa rin ang COMELEC. Marami pa rin po kasing inaasikaso. May mga plebisito, may mga kaso, may mga kailangan pong mga asikasuhin po. Attorney George Garcia, Chairman po ng COMELEC, nasa linya na po natin. Magandang gabi po sa inyo, Chairman. Magandang hapon po, Ma'am Karen, sa mga kababayan natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong NOEL, no election scenario na nabanggit po, nagsa-circulate po online at nabanggit na mismo, sabihin na natin, si Senator Amy Marcos. Ito po ay kanyang inilutang and ang mga lumalabas po ay dahil gusto raw di umano ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-extend ang kanyang term. Ano po ba ang posisyon o komento ng COMELEC dito, Chairman? Papangunin po natin ang agam-agam ng mga kababayan natin sa pagsasabing imposible pong walang eleksyon sa 2028. At dahil po, alam niyo, Ma'am Karen, yung pinakalagay mismo sa ating saligang batas. Saligang batas, hindi po ito pwedeng baguhin kahit na anong ordinaryong batas lamang. At makapagbabago lamang nito ay kung magkakaroon ng pagsususog ng pagbabago sa ating saligang batas. Gusto ko pong sabihin, baka kasi sinasabi ng iba, baka magkakaroon ng constitutional assembly o yung constitutional convention. Sa kasalukuyan po, kung natatandaan ng lahat, meron ng attempt, mga 2 taon na nakalilipas, na baguhin ang ating saligang batas. Ang ginawa po ni COMELEC, sinuspend po namin ang aming rules o mga patakaran tungkol sa pagsususog ng pagbabago sa saligang batas. Suspended po yan. Hanggang ngayon, Ma'am Karen, yan po ay suspended pa rin, hindi po namin nililift. And therefore, kung meron pong gugustuhin na magkaroon ng pagsususog ng pagbabago sa saligang batas, ay hindi po ito mangyayari sapagkat wala pong rules o guidelines na meron sa kasalukuyan ng COMELEC dahil nga po, again, hanggang ngayon ito ay suspended. Okay, so at least malinaw na po yan, Chairman. Pero nabanggit nyo na tuloy-tuloy hindi po maaaring masuspend o kumbaga magkaroon ng no election sa 2028 dahil naaayon po ito sa saligang batas. Meron po ba mga instances, Chairman George Garcia, sir, na pwede pong hindi matuloy ang isang national elections? Sasagutin ko po yan for academic discussion. Pero again, wag pong mag-worry mga kababayan natin na ito po para lang sa discussion. Yes, pero po nangyayari, ang tawag po dyan, Ma'am Karen, ay yung postponement of the election. Pero yung postponement of the election, nasa Section 5 yan ng ating Omnibus Election Code, nangyayari lang po yan. Halimbawa, Ma'am Karen, hindi naman buong Pilipinas. Sa isang bayan, bigla kasing nagkaroon ng violence, talagang hindi makalabas yung mga tao. Terrorismo, hindi talaga makalabas ang mga tao, hindi makaboto. O kaya naman nagkaroon ng tinatawag na force majeure, yung hindi inaasahan tulad ng bagyo, lindol, o kaya pagputok ng bulkan, hindi inaasahan. Ang sabi ng ating batas, pwedeng ipagpaliban ang halalan, subalit ito'y kinakailangang ituloy muli 30 araw pagkatapos mawala yung naturang dahilan kung bakit ito pinagpapaliban. Biglang hindi na pumutok ang bulkan o 30 days from there, count ka, yung po yung matutuloy ang halalan. O kaya naman, biglang nagkaroon ng violence, terrorism, tumigil na yan. So mula doon sa pagkatigil, 30 days, dapat i-hold na ang halalan. Ibig sabihin, bagamat po, Ma'am Karen, ito ay na-postpone, ang halalan, may definite date pa rin kung kailan ito matutuloy at ang postponement ay yung kung ano lamang ang nakalista sa listahan sa probisyon ng Section 5 ng Omnibus Election Code. Okay, so hindi po pwedeng pangkalahatan Luzon, Visayas at Mindanao sabay-sabay. Kumbaga, may mga sabihin na natin isolated cases. Tama po ba, Chairman? Opo.
Kaya binibigay po kay COMELEC yung pagdidesisyon kung dapat bang ipagpaliban ang halalan. Maliban na lang kung ang paglindol ay buong Pilipinas sa Limbawa. O kaya naman, Parang imposible naman po yun. Apektado tayong lahat sa pagputok ng buwan ng bulkan. O kaya naman po, Ma'am Karen, talagang yung terorismo, yung violence sa buong Pilipinas, hindi makakaboto ang mga mamamayan. Binibigay po ang diskresyon kay COMELEC, pero limitado lamang doon sa grounds na sinight sa probisyon ng batas at limitado rin doon sa isang lugar kung saan nangyari yung ground na yon at limitado rin doon sa kung kailan matutuloy na ang halalan pagkatapos mawala yung ground na yon. Yes, and you've mentioned, Chairman Garcia, 30 days after dapat ay magkaroon na ng eleksyon at ito ay ilulunsad na. Yes po, Ma'am Karen, at yan po'y talagang napakahigpit ng ating batas. Kung napapansin po ng lahat, hindi po halos ginagamit o nagagamit ng COMELEC yung provision na yan ng Section 5 ng ating omnibus election. Kung talagang in extreme cases lamang natin gagawin yun, kasi kung kaya namang isagawa ang halalang kahit pa nga may konting violence o kahit pa nga mayroong terorismo, pero kayang isagawa, kayang masigurado na ang mga mamamayan ay makakapunta pa rin sa mga presinto, itutuloy natin ang halalan. So kita nyo po, hindi po buong Pilipinas ang nasa konsepto ng batas, kung hindi pulo-pulutong, bayan-bayan lang, pero hindi pwedeng buong Pilipinas hanggat maaari na hindi matutuloy. Kaya po sure ang ating halalan sa Mayo ng 2028. Okay. Attorney, siguro, just pretend that I am a very curious student. Na ganito naman po itatanong ko. Kung ito po pulo-pulutong, baryo-baryo, at may mga extreme cases kaya hindi po pwedeng magsagawa, paano po kung on a national scale, like pandemic, ayan po, health crisis po ito, hindi po tayo pwedeng lumabas. Pero nataon po na nakaschedule po ang eleksyon. Medyo hirap po ang movement po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga senior citizens at yung may mga sakit, may mga pre-medical conditions po. This one is, linilinaw lang po natin ulit, Chairman, this is parang educational, discussion. Discussion lang po itong senaryo na ito. Hindi po tayo nagsasabi na ito po ay nangyayari, pinaplano o maaaring mangyari. Go ahead po, Chairman. Kung nangyari po, Ma'am Karen, halimbawa lang yung COVID-19 na nangyari noong 2020, na kung sakaling panahon yun merong dapat halalan, malamang na hindi natuloy ang halalan sapagkat yun ay may tinatawag na force majeure, yung act of God. Hindi mo naman inaangin pa ba naman, mapipredict ba natin may COVID-19 sa 2028 halimbawa? Hindi naman natin naasahan yun. So biglang pumasok yung limitado ang pagkilos ng tao na hindi makalabas, ay malamang hindi matuloy ang halalan at matutuloy lang ang halalan kung kailan pwede nang makalabas muli ang mga mamamayan 30 araw makatapos mag-cease o ika nga'y huminto ang naturang kadahilanan. Pero siyempre, sa puntong ito na 2026, 2028 po, Ma'am Karen, ng eleksyon, mapipredict ba natin kung ano mangyayari sa 2028? Alam ba natin merong force majeure, yung act of God? Alam ba natin merong ganyan na halimbawa na dadako sa ating bansa? So siyempre po, hindi. Ganun po yun. Kung yan ay nangyari, yung COVID-19 sa panahon na may halalan, baka po talagang sadya na yun ang kadahilanan. Pero, matutuloy pa rin. Hindi pwede pong unlimited na postponement. Hindi po pwedeng wala na eleksyon kasi may COVID-19. Kung kailan huminto ang COVID-19, halimbawa, ay tsaka po maitutuloy yung halalan. Okay, so tuloy pa rin. Hihintayin lang na yung threat o yung sakuna kung ano man ay mawala o kumbaga hindi na po kumbaga pang kalahatan yung threat. Kung may areas po, tama no, Chairman, pag may areas na clear na po, kunyari COVID o okay na sila, COVID free na to, pwede na to. Parang ganun po, Again, 30 days din po ba o hihintayin na mawala po yung threat? At hihintayin po na mawala yung threat na yon at syempre si COMELEC ang magde-determine nun. At kaya po tayo ganun sigurado, Ma'am Karen, as sure as tataas ang lulubog ang araw sa silangan at ito sa kanlura naman ito yung mukhang liwayway. Kaya po tayo ganun kasigurado sapagkat yung nakalagay po na term of office na mga opisyal, presidente man hanggang sa kahuli-hulihan po na konsehal ay definite at naktik sa ating saligang batas. Ang sabi, ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, 12 senador, kahit yung mga kongresista, magsisimula ang termino June 30 tanghali. At pagkatapos, ito ay eksaktong matatapos June 30 tanghali, 6 na taon makalipas yung pag-upo nung June 30, 6 years before that.
So, ibig sabihin, eksakto, wala po tayong tinatawag ngayon sa saligang batas natin na holdover capacity. Pagdating ng June 30, 2028, ang mga nakaupong Pangulo, pangalawang Pangulo, 12 senador, kahit yung mga kongresista natin, mayor, governors, konsihal, matatapos ang termino nila sa June 30, 2028. Mababakante lahat ng pwesto. Kumbaga, attorney. Wala tayong mamahala kapag nagkakaroon. Pagka nagkakaroon, hindi po pwede mangyari yung bagay. And that's why, ito ay obligasyon, ito ay tungkulin ni COMELEC na siguraduhin na may halalan tayo sa darating na 2028. Okay. So, Chairman, at least malinaw na and very confident ang COMELEC na tuloy ang eleksyon. Wala pong no-el scenario. Kumusta naman po ang ating preparations? 2 years pa ang ating, kumbaga, ibubunuin. Marami pa po ba tayong kailangang ipaghanda para po sa 2028 national elections, Chairman? Ganong meron pa po tayong 2 taon, Ma'am Karen. Tayo po ngayon ay nasa yugto na sobra na rin po ang ginagawa natin paghahanda, yung terms of reference, anong klaseng makina ang gagamitin natin, paano yung transmission na device, ano pa yung mga equipment na kailangan sa isang automated election. Ngayon po ay amin na po yung pinagpaplanuhan at in fact ginagawa na namin yung tinatawag na terms of reference, ika nga yung pinaka-drawing para sa 2028 election. Ganong may 2 taon pa. Pero tatandaan po ng mga kababayan natin, habang tayo naghahanda para sa napakalaking eleksyon ng 2028, huwag pong kalilimutan na ang COMELEC din ay nasa rurok ng paghahanda natin para sa Bangsamoro Parliamentary Election ng September 14 itong taon na to. At tuloy na tuloy po yan. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Bangsamoro. At meron po tayong barangay and SK elections na tuloy din po sa November 2 naman ng taon din na ito. National po yan. Kaya po yung paghahanda natin ay kasing tumbas ng paghahanda natin ng 2028 national and local election. Ayun po, nabanggit nyo yung Bangsamoro parliamentary elections. Kumusta po ang preparasyon dyan? Marami po, lalo na po, sabihin na natin yung ating mga foreign partners, mga foreign embassies po, nakatutok, nakasilip po sa atin. Very hopeful po sila. Malaki po ang, kumbaga, ang kanilang, kumbaga, stakes sa ika nga, dahil gusto po nila na maging peaceful, maging payapa, maging maayos po ang Mindanao region, Chairman, so nakabantay rin po sila dito. Ano po ba maibibigay natin na development sa kanila? Sapagkat yung Bangsamoro po, yung lalo na yung halalan yan ay yun yung katuparan ng ating peace process. Uusapang pangkapayapaan, kaya kinakailangan masigurado na magkakaroon ng halal at tahimik sapagkat ilang beses po itong nare-reset. Kaya nga po talagang focus si COMELEC dito at all costs tayo talagang pinagdarasan natin na tuloy na ang September 14. Kami po sa kasalukuyan, nagpa-file na po tayo ng candidacy ng Mayo 5 hanggang 7 ay napakatahimik po. Wala kahit na isang untoward incident na nangyari upang magkaroon ng kaguluhan doon po sa filing ng candidacy. So magandang simula po yan. Yes. Yung mga political parties, yung mga kandidato nakapag-file ng kanilang mga petition dito sa amin sa COMELEC. So far, so good po. Walang kahit po dito sa panahon na magkakampanyahan na, malapit na, ay wala rin po tayo na monitor na untoward incident. Nagpiprint na po kami ng balota sa pagdating po ng buwan ng Hunyo at hopefully po makapag-deploy kami ng mga kagamitan pagdating sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto bilang paghanda na doon sa September 14 naman na halalan. Kung kaya, alam niyo po, ang eleksyon po sa Bangsamoro ay automated election. Sabi ng batas na ipinasa ng Kongreso, kung ano ang ginamit ni COMELEC na mga sistema, kagamitan, mga equipment o makina, yun din ang gagamitin sa darating na Bangsamoro Parliamentary Election. Ang barangay and SK election po, Ma'am Karen, ay manual na halalan. Ito po'y mano-mano. So yung nabanggit nyo po na automated yung election sa Bangsamoro, this is also a way, tama po ba, para masiguro yung kredibilidad ng magiging resulta ng eleksyon? Ang kanin kung pagbabatayan kasi natin yung 2025 election, pinakamabilis po yan sa kasaysayan ng ating bansa. Nakapagproklama kami ng mayor gabi ng araw ng eleksyon hanggang kinabukasan madaling araw. Ang ating mga governors, 2 araw lang ay naiproklama natin. Ang mga senador na iproklama natin, 5 araw lang pagkatapos ng halalan. Yan po ang pinakamabilis sa kasaysayan ng eleksyon sa ating bansa. At ang party list na iproklama natin, 7 araw lang na dati inaabot ng buwan bago po natin maiproklama. So kung yun ang pagbabasihan at naging 99.9992% po ang accuracy ng ating mga makina, kaya po talagang automated, maganda po yan sapagkat mas mabilis ang resulta
mas nalalaman kaagad, walang violence, walang manipulation, wala pong mga anomalya na laging present kapag ka manual na halalan. Yung barangay naman po, hindi porket siya ay automated, ay manual election, may anomalya o irregularidad. Kasi po, ang proklamasyon sa barangay ay nangyayari doon sa eskwelahan lang kung saan kayo bumoboto sapagkat wala namang tinatransmit na result. Sapagkat kung ang isang barangay may 2 presinto lang, doon na rin po magkakaroon ng tinatawag na pagbilang at doon na rin magkakaroon ng proklamasyon sa mismong paaralan. Yes, okay. So, good luck po, Chairman, sa mga darating. Sabi ko nga kanina, bago po tayo nag-usap on air, hindi lang naman po malalaking eleksyon ng tinututukan. In between, ang dami pa rin pong tinatrabaho ng COMELEC. Chairman, ano pong inyong mensahe sa ating mga nanonood at nakikinig sa DZRH? Sana po huwag tayo masyado magpapaniwala po sa mga fake news at at the same time sana po tututo kayo sa mga katulad po ng DZRH sa programa po ni Ma'am Karen upang mas lalo tayo nagkakaroon ng kaalaman. Garansya po ng inyong commission election bilang isang constitutional body. Yan po yung aming tungkulin, siguraduhin may halalan, periodic, regular at siguraduhin maayos, malinis, katanggap-tanggap ang halalan ng ating bansa. So yan po naman ang commitment ng ating commission sa halalan sa mga kababayan po natin. Maraming salamat po. Very well said. Good luck po sa inyo, Chairman ng COMELEC, si Chairman George Garcia. Thank you, sir. Maraming salamat po, Karen. Mabuhay po. At magbabalik po tayong makalipas ang ilang mga paalala. At syempre, huwag po kayong mawawala dyan dahil baka kayo na po ang tatawagan namin para sa ating kring-kring panalo promo o on-air promo dito po sa DZRH. Manalo po ng 500 pesos in GCash. So standby na po kayo pag magaring ang inyong phones. Baka kayo na ang mag-uwi ng ating cash prize. Ang ating oras, 6:17. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa belt. Alang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon,
Amoy nakaka-joyful! Mga pagkain dapat iwasan ng mga buntis, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa mga masaselang yugto ng buhay na maaaring pagdaanan ng isang babae ay ang pagbubuntis. Kaya naman, maging ang mga pagkain kinukonsumo ng isang nagdadalang tao ay mahigpit na tinututukan. Ayon sa Healthline, ilan sa mga pagkain dapat iwasan ng mga pregnant ay ang mga inuming may caffeine, mga isda na kabilang sa tinatawag na high mercury fish, gaya ng marlin at tuna. Kabilang rin dito ang mga undercooked o hilaw na isda at karne. At pinapayuhan ding umiwas sa mga pagkain may mataas na sugar content, junk food at pag-inom ng alcohol. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula. Pilipinas, ang ating oras 6:22. Balansadong balita. Balansadong issue. DZRH. Balansado. Balansado. Narito na po ang ating mga balansyadong reports sa ilan pang LEDAC priority measures. Isusulong ng Kamara bago mag-adjourn ang sesyon. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan, Manang Milky. Prioridad ng Kamara ang pagpasa ng mga panukalang batas na magsusulong ng transparency, proteksyon sa mga kabataan, digital accountability at economic development sa nalalabing araw ng sesyon. Sa plenary session, inaprobahan sa third and final reading ang 36 bills at 29 bills naman ang nasa second reading. Kabilang dito ang 5 LEDAC priority bills na kinabibilangan ng Digital Media Anti-False Information Act at ang Right to Access Information Act na ay isang hakbang na lamang bago lumusot sa Kamara. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, habang papalapit ang Senate adjournment, malinaw ang kanilang commitment na sulitin ang natitirang panahon para maisulong ang mga priority bills. Ipinaliwanag ni D na mahalagang maipasa ang Right to Access Information Act dahil kapag bukas ang gobyerno sa publiko, lumalakas ang tiwala at ang pananagutan sa serbisyo publiko. Git ng House Speaker, ang transparency ang pinakamalakas na panlaban sa korupsyon. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. DZRH. Balansado. Balansado. Mga puno na pinutol sa Quirino Avenue gagawing school chairs at table. Di wow. RH19 Nolasco, ibalita mo yan, Tina. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Department of Education para gawing upuan at lamesa ang mga kahoy mula sa pinutol na mga puno sa kabaan ng Quirino Avenue. Ayon kay DENR Acting Secretary Juan Miguel Cuna, tulong din ito ng ahensya sa DepEd para matugunan ang kakulangan ng upuan sa mga paaralan sa bansa. Sa kasalukuyan, 245 na ang naputol na puno sa kabaan ng Quirino Avenue mula sa kabuang 617 na inaasahang aalisin para bigyang daan ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway na kokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. Nasa 27 puno naman ang na-earthball mula sa 74 na natukoy na bubunutin at ililipat sa Intramuros, The Hidden Garden at Philippine Center Island.
Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. DZRH. Balansyado. Balansyado. Samantala, Amerikanong pugante huli ng Bureau of Immigration sa Pangasinan. Ano ang kanyang kaso? RH23 Edwin Duque. Balita mo yan, Edwin. Tama, Ms. Karen, isang 59 years old na Amerikanong pagkante na wanted sa kasong child molestation sa United States. Ang inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration na Pangasinan bilang ng bahagi ng pinaiting na speech campaign ng gobyerno laban doon sa mga foreign offenders. Ang pag-aresto ay alisunod doon sa pagkakita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin at ang seguridad, hangganan at pagsigitin ang mga pagsisikap laban naman doon sa mga transnational na kriminal na nagkahanap ng kasunod ng bansa. Sinabi ng Immigration Congressman Joel Antonio na ang suspect na kinilalang si Matthew Cool Cathome ay isang mamamayan na Estados Unidos ay inaresto ng membro ng Fugitive Research Unit ng BI doon sa sinagawang enforcement operation sa barangay Nabalwan, Mangaldan, Pangasinan. Ang operasyon ay sinagawa ng NSU na pagkakugnayan na rin ng mga organ ng US at ng BI Locus Regional Office at ng Armed Forces of the Philippines. Our result na rin din kung kitagulat at siyari sa Pilipinas, kuna sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin Duque. DZRH. Balansyado. Samantala, foreign na balita naman tayo, Ebola patient sa Congo tumatakas mula sa mga health facilities dahil sa pangamba ng mga pag-atake sa pasilidad. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Bukod sa panganib ng Ebola virus, nilalabanan na rin ngayon ng mga doktor sa Congo ang banta ng mga pag-atake sa kanilang health facilities. Nito lamang linggo, nagkaroon muli ng pagsunog sa isang tent na ginagamit bilang health center para sa mga Ebola suspected patients sa Ituri province sa Eastern Congo. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan mula sa insidente pero 18 sa mga lumikas o tumakas ng mga tao sa naturang center ay mga pasyenteng posibleng may Ebola. Ayon sa local hospital director, ang nasabing bilang ay hindi ngayon matukoy kung nasa ang lugar na at nagdadagdag sa pangambang lumagana pa ang Ebola virus sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang nakikitang motibo sa mga insidente ay ang galit ng ilang residente dahil hindi sila pinapayagang iburol o ilibing sa kanilang lugar ang kanilang mga kaanak na nasawi umano sa sakit, habang may ilan na itinuturing na hoax lamang o hindi totoo ang Ebola outbreak. Sa ngayon wala pang naiulat na aresto dahil sa mga nasabing insidenteng pagsusunog ng health facilities. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! At nasa linya na natin, tingnan natin kung magaling ito at kung nag-research. May ganun eh. Si Sylvester Padaka ng Parañaque City. Uy, kapitbahay. Hi Sir Sylvester, magandang gabi po. Magandang gabi po, Ma'am Karen. Hello. Ano ba nickname mo? Kasi pag Sylvester, naisip ko si Rocky, Sylvester Stallone. Silver na lang po, Ma'am. Silver, taray. Ang ganda naman ng pangalan. Silver. Ayan. Hello, Sir Silver. At saan ka sa Parañaque? Sa Better Living po. Better Living. Ayan. Sana all better ang living. Pero mas magiging better yan, Silver, pag ikaw ay manalo ng 500 pesos in GCash. So, ready ka na ba sa ating question of the day? Yes po, Ma'am. Ready na. Minumam ako, parang teacher tuloy yung bag ko. Eto na, Silver. Ano ang himpilan ng radyo? Ang kauna, sasampalin kita pag makita kita in person. Nag-feeling teacher ako. Ano ang kauna-unahang himpilan sa radyo? Ang kauna-unahan sa Philip, naman nawala na ako sa sarili. Ano ang kauna-unahang himpilan sa radyo? At number 1 sa mga taga Better Living sa Parañaque City. Silver?
DZRH po. Ayan, correct. Check. May tama ka. At meron kang 500 pesos in GCash. Congratulations, Silver. Thank you po. Ayan po. Kainis. Ano ba yan? Ma'am ng ma'am. Ayan, ganun yung level natin eh. Akala ko, tita okay pa eh, di ba? Pero naging ma'am na. Anyway, thank you, Silver. Si Sylvester Padaka ng Parañaque City. Congratulations. Meron kang 500 pesos. Pakihintay na lamang po ang aming ipapadala sa iyo via GCash. At hanggang dito na lang po ang ating programa sa ngalan po ng aking partner na si Ka Henry Uri at sa lahat po ng bumubuo ng DZRH Balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen O. Yong. Susunod na po ang Usapang Legal with Attorney Cam, si Cheryl Adaming Molina at ang kanyang pag-uusapan. Ito na. Utang ng asawa. Dapat bang bayaran? Dapat bayaran ng asawa. Pero kung wala siyang pambayad, si Mrs. ba ang kailangan magbayad? Siguro yun ang gustong talakayin ni Atty. Cam dahil baka marami na pong mga Mrs. ang nagreklamo at humingi ng tulong sa kanya. Yan po ang kanyang magiging topic sa DZRH Usapang Legal. Susunod na ang ating oras, 6:31. Bye! Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calafabcon, amoy nakaka-joyful.